Tilapiyang sinigang sa sampalok na may kasamang puso ng saging at saka bok choy. Hello po mga ka-senior. Good day po at kumusta po kayo? Ngayon naman po ay magluluto uli si Mrs. ng hapunan naman namin. Ngayon naman po ang kanyang iluluto ay sinigang na tilapia sa sampalok na may puso ng saging at bok choy, pechay. Yun po ang kanyang naisip na iuulam namin ngayon. Kaya tara po mga ka-senior at samahan na lang po ninyo kami uli sa pagluluto ni Mrs. ng aming hapunan. So ayan na mga ka-senior at si Mrs. ay naghihiwa na nung luya. Kung ayan, yun ang paghihiwa niya yung maninipis lang, hindi naman hindi niya pinupukpok yung luya. Ayan na po yung kanyang mga ingredient uli sa kanyang tilapia na sinigang may sampalok, sinigang sa sampalok at kamatis. Nilagyan lang niya ng kamatis, sabay-sabay na po yan pagsasama-samahin na lang. Isang pan lang at pulbo sa idadagdag ko dito. At ito naman pong isasama niyang tilapia. Ito binili namin doon sa superstore na nilinis na rin niya at ipinreaser. Tapos ngayon kuha na defrost na. So kaya malambot na. Yan, malinis naman po yung tilapia na yan. At nalinis ko na. Nalinis na nga niya. Nung pagkabili namin, nilinis na niya. Saka niya kinuha niyo iba. Ito lang ang kinuha niya muna. Inilagay sa freezer yung iba. Lagay ko dyan. So ayan mga senior, mekos na yan. Konting asin. Asnan. Tansyahan Yun lang. ang kanyang mga ingredient. Luya, kamatis, sampalok at saka siling berde. Kukuluin ko lang. So ayan po at kanya nang isinalang at pakukuluin lang niya ito, tsaka niya titimplahan mamaya. Lagyan ng gulay. Ang kasama naman pong gulay nito Ito. puso ng saging at saka na nakalata at saka bok choy. So ito po yung mga ingredient pang kasama na gulay. Yung ito po yung bok choy, tsaka itong puso ng saging na nakalata. Ayan po. Masarap sana yan kung merong saging na hilaw. Wala tayo. Kaya lang hindi kami nakabili. Kaya ito na lang puso ng saging na nakalata. So ayan po ang itsura ng puso ng saging na nakalata. Okay naman. Masarap din. Ayan.
natin to. Ay, hindi pa. Kumukulo. So, ayan, ayan po. At kumukulo na yung niluluto niya. Kung wala po kayong mabiling sariwang puso ng saging or hilaw na saging para maisama dyan sa sinigang na tilapia sa sampalok, pwede na rin po yung nakalatang puso ng saging at masarap din naman po ang lasa. Tapos yung bok choy. Sarap naman. Ang ko'y sabaw ko kailangan magdagdag na Pag ganitong klase, mga kasenyor ang ulam, maaalala niyo talaga ang Pilipinas. Lalo na pag ikaw ay galing sa probinsya na kagaya ko. Talagang maaalala mo o mamimiss mo ang Pilipinas. Ito namang ulam kasi na ito, bihira mo rin namang makain dito sa Canada. Noon niyang bagong dating kami dito, noong late 80s, talagang wala namang mabiling pagkain na Asiano rito na Filipino food. Ang nito na lang bandang huli na marami ng mga Pilipino at Vietnamese dito, Chinese, at saka lang nagkaroon ng mga ganitong klaseng ulam. Ang idadagdag naman niya ngayon po ay pulbos na sinigang soup mix. Kulang sa asim at isang sampalok lang yung kanyang inilagay. may kamatis. Kaya kamatis, hindi naman din nagpapaasim. Ulam din sa alat. Kunting asin at malapit ng maluto. Hindi naman po masarap pagkalabog yung gulay. Luto natin. Ito naman, hindi naman ito nalalabog. Hindi ito yung kamukha ng isang klaseng petsay. Hindi yan lumalambot ng malambot na malutong. Ayos na. Diyan ko na lang ng konting pampalasa. Yan ang huli. Pampasarap. So, ayan po mga kasenyor at luto na ang Hapunan. sinigang sa tilapia ang sinigang sa sampalok na may kasamang puso ng saging at saka bok choy. Good. So, ayun po, at nakaluto na naman kami ng isang putahe.
Ayan po mga ka-senior at kami nakaluto na naman ng isang putahe. Tilapiyang sinigang sa sampalok na may kahalong puso ng saging at saka bok choy. So, maraming salamat po sa pagsama nyo uli sa aming mag-asawa sa pagluluto ng aming hapunan. Hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayo magkasama-sama at babay po.